What's up mga katokmol, ngayon nga ay magbibigay tayo ng tips, guide sa bagong hero na si Sisi. Tara simulan na natin, let's go! Ang kwento ni Sisi. Si Sisi ay ang masayang bingi mula sa misteryosong mga paglalakbay ng iba't ibang tunog. Sa taong ito, pinili nilang mag-perform sa Cash Celebrity. Ngunit pagdating ni Sisi, natuklasan niyang may batas ang lungsod laban sa pagtatanghal. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Sisi. Sa kabila ng maraming sundalo na nagtangkang pigilan siya, nagpatuloy siya sa pagsasagawa ng performance. Na-inspire ang iba sa kanyang diwa at sumiklab ang matagal nang nagpapalupig na performer sa Castle Aberdeen. Ito ay nagdala ng pinakamagnificent na palabas na nasaksihan ng buong Kastilyo. Skill. Ang kanyang unang skill ay tinatawag na Yo-Yo Blitz at inaatake nito ang isang kaaway sa loob ng saklaw nito sa loob ng 10 beses. Sa bawat pag-atake nito ay nagdudulot ito ng pinsala sa HP ng kalaban at habang ginagamit niya ang skill na ito, siya ay malayang nakakagalaw. Ang kanyang pangalawang skill ay tinatawag na Buoyant Bounce at ito ay hinahayaan siyang tumalon sa isang target na direksyon. Kung tumama ito sa kanyang kalaban dito, ay maaari siyang makatalon kahit saan man direksyon. Muli, paalala ko lang, nakadepende din ito sa direksyon ng pagkontrol mo sa iyong joystick. Ang kanyang ultimate ay tinatawag na Curtain Call at ito ay naglilink sa mga kaaway habang pinapabagal sila, hindi maaaring masira ng mga kaaway ang link kung sila ay lumayo sa isa't isa kung sila ay tinamaan ng skill. Ang parehong nakalink na target ay makakatanggap ng pinsala mula sa kanyang unang skill at kung gagamitin mo ito sa isang kaaway. Ang kanyang unang skill ay tatama ng 2 beses sa bawat pag-atake. Leveling up. Kapag nag-level up ka, unahin mo ang kanyang unang skill dahil ito ang iyong pangunahing pang-upgrade ng mapagkukunan ng pinsala. Kapag available na ang iyong third skill, ito ang iyong i-prioritize na i-upgrade at ihuli munang i-upgrade ang iyong second skill. Skill Combo. Ang unang combo ay ang pangalawang skill at unang skill. Gamitin mo ang kanyang unang skill habang siya ay nasa hangin upang hindi mo masayang ang anumang pag-atake ng iyong yoyo. Ang paggamit mo nito bago ka tumalon ay hindi epektibo dahil ang ibang atake mo ay hindi tatama sa kalaban at masasayang lang. Ang isa pang pangunahing combo ay ang mangolekta ng mga stock. Bago ka tumalon, maaari kang gumawa ng 1 o 2 pangunahing pag-atake sa isang kalapit na mga minions bago ka tumalon sa iyong pangunahing target. Sa paraang iyon ay makakakuha ka ng buong stock bago matapos ang iyong unang skill. Kung ang iyong ultimate ay pwede na magamit, magagawa mo gamitin ito bago niya i-cast ang kanyang unang skill. Huwag kailanman gamitin ang iyong third skill kapag naka-cooldown ang iyong first skill dahil ito ay masasayang lang. Hintayin muna lang matapos ang cooldown ng iyong first skill dahil ito ay tumatagal lamang ng 4 na segundo. Masasayang mo ang dobleng potensyal na pinsala ng kanyang una at panghuli na combo. Ang isa pang combo ay ang paggamit ng iyong pangalawang skill sa huli. Lapitan mo lang ang kalaban at gamitin mo ang iyong ultimate at first skill. Kung biglang gumamit ng flicker ang kalaban, madali mo silang mahahabol gamit ang iyong pangalawang skill. Build. Para naman sa Sisi build, meron 2 paraan ang paglalaro dito. Ang isa ay hybrid gamit ang War Axe, Hunter Strike at Malefic Roar bilang iyong mga item sa pag-atake. Ang natitira ay item naman para sa pangdepensa mo na magdedepensa sa lineup mo laban sa kaaway. Ang Malefic Roar ay isang perpektong combination para sa kanyang HP-based na pinsala na tinitiyak na ang iyong pinsala ay tataas sa late game. Hunter Strike, sa kabilang banda, ito ay isang perpektong tool para sa pagbibigay sa kanya ng labis na bilis na kinakailangan mo. Ang pangalawang build ay para sa malakas na depensa maliban sa item na War Axe. Ang tunay na pinsala mula sa War Axe ay nagbibigay daan sa iyo
na magkaroon ng matinding pinsala sa kalaban, kahit na ang iba sa iyong mga item ay pang-depensa. Para naman sa emblems, nire-recommenda ko ang Fighter Emblem para sa extra defense at spell vamp. Ang una, ang Agility para sa mabilis na paggalaw. Para naman sa pangalawa, ito naman ay ang Festival Blood o ang Wilderness Blessings. Para naman sa pangatlo, ito naman ay ang Brave Smite o kaya ang Quantum Charge. Para sa battle spell, may dalawang option. Una ang Sprint para mas mahirapan ang mga kaaway na mahuli ka. Ang pangalawa ay ang Vengeance na medyo epektibo kung gumagamit ka ng tank build. Hanggang dito na lang muna mga katokmol. Sana nagustuhan ninyo ang ating video ngayon. Para lagi ka updated katokmol sa mga video pa natin gagawin, mag-follow ka na dito sa official TikTok account natin na Shopinoy 3.0. Muli maraming salamat mga katokmol, always keep safe